Senator Coco Pimentel at Senator Grace po nagkainitan at nagkasagutan dahil umano sa zero budget ng PhilHealth ng taong 2025 at ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte tila nagkatotoo na ang vote buying ay magiging legal na sa pamamagitan ng pamimigay ng ayuda. Ito nga ang mga balitang viral at binag-uusapan sa mundo ng social media. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kakalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para maging updated sa mga nangyayari sa ating bansa. Nagkainitan nga ang dalawang senador na si Senador Coco Pimentel at Senador Grace po dahil nga sa zero budget ng PhilHealth para sa susunod na taon. Di nga napigilan ni Senador Coco Pimentel na questionin kung bakit kailangan zero budget ang PhilHealth para sa taong 2025 gayong napakahalaga ito para sa kalusugan ng ating mga mahihirap na mamamayan. At ayon pa nga kay Senador Pimentel na ang budget ngayong 2025 ay may nilabag na Constitution ng Pilipinas. Tila nagkatotoo naman ang pahayag noon ni Vice President Sara Duterte na gawing legal ng mga kaalyado ng administrasyon ngayon ang vote buying sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda. Matatandaan nga na na-defund ang AKAP sa Senado sa pangunguna ni Senator Amy Marcos, ngunit biglang nag-iba ang ihip ng hangin nang pumasa ito sa bicameral. Dito nga ay tila nakipagsabuatan si Senador Grace po kay Martin Romualdez para may balik umano ang bilyong pondo para sa ayuda program upang makapagbigay din ng ayuda ang mga senador na kung saan DSW din lang dapat ang gumagawa nito. Tila kalat na rin ang mga litrato na ang mga ayuda ay galing umano sa Timog Party List at ang paggamit ng anak ni Senador Grace po ng ayuda sa pangangampanya kung saan tumakbo pala itong party list representative. Marami nga sa ating mga kababayan ang nagpahayag na kaya naman pala pinasaan ni Senador Grace po ang budget ng AKAP dahil may tinatagong layunin pala ito. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na nakaimbak sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Yung mga nakapirmang mga senador at kongresista sa BICAM report na kung saan ang daming dinagdag bawas sa budget for 2025. So ito yung post. The signatories are the ones who push AKAP. In fairness to you, Senator Amy R. Marcos, is like Grace po is the real sibling, Char. So, ipapatawa. Okay, sa committee for the part of the Senate, 7 senador ang member ng BICAM, 7 kongresista din ang member sa BICAM. So, 14 lahat. So, ang nagpirma sa part ng Senate, 3 lang na senador. Ang 4 hindi. So, sino itong 3 pumirma? Sino itong 4 na hindi? Itong 4 na pumirma, tandaan natin, ito yung may mga prinsipyo. Hindi nagpapatinag. Pinaglalaban ang kapakanan ng taong bayan. Okay. Ang mga hindi pumirma muna. Senator Ronald Bato de la Rosa. Palakpak naman dyan. Senator Pia S. Cayetano. Ayan, re-electionist tong dalawa. So, alam nyo na, sino ang inyong butuhan? Senator Christopher Bongo. Oh, re-electionist din. Pangapat, Senator Loren Ligarda. Yan. Walang pirma. So, yung AKAP, ayaw nila. Kasi hindi sila pumirma eh. Kahit wala kaming share. Kasi ang share ng isang senador sa 5 billion na ma-access nila sa AKAP, estimated 200 million. So, itong 3, re-electionist, si Go
Cayetano, and De La Rosa, hindi sila pumirma. Ibig sabihin, hindi sila interesado doon sa yung magagamit sa pag-distribute ng ayuda during election campaign period, pwedeng mag-distribute ng ayuda. Yan na po ang yan na ang desisyon ng COMELEC ngayon. Ngayon nung last election ng 2022, bawal ang magbigay ng financial assistance during campaign period. Nakakapagtaka, ngayon pwede na. Okay? So, sino ang tatlong pumirma sa Senado? Ito yung may gusto sa AKAP. Kaya ito yung sinasabi ni Sas Rogando Sasot. The signatories are the ones who push AKAP. In fairness to Senator Amy Marcos, wala siya dito. Hindi siya member sa BICAM, kaya hindi siya kasama. So, number 1 na pumirma sa mga senador, Senator Grace Poe. Ito, hindi re-electionist, kaya wala siyang kinakatakutan. And then, Senator Cynthia Villar. Hindi na rin tatakbo ito, kaya walang kinakatakutan. Senator Win Gatchalian. Yan, yung tatlo na yan ang pumirma. So, tandaan na nyo, yung pumirmang mga senador. Gatchalian, Villar, and Poe. Ang hindi pumirma, Bato, Cayetano, Bongo, and Loren Ligarda. Yan ang may prinsipyo. Okay, sa House of Representatives, yung 7 pirma lahat. Mabilis pa sa alas 4. Okay, Representative Elizalde Co, siyang chairperson. Representative Estela Luz Kimbo. Representative Aurelio Gonzalez Jr. Representative David Suarez. Representative Manuel Jose Dalipe. Representative Jude Asedre. I think ito ata yung tingog pa party list. And Representative Naphtali Gonzalez the second. So, salamat kay Miss Sasot. Galing niyang nag-research nito. Okay, so magbasa tayo sa mga comments. MJ Kiambao Reyes, ha, di nga ba? Isabay na sa hair follicle test ang DNA test sa kaya. Yung mag-sibling daw si Grace po at saka si PBBM yan ang Marites. Joel Agustin, sabi ko na may tulog kay Cynthia Villar, umiiral yung pagiging negosyante. Ariel Yabot Mandap, nangunguna din pala si Cynthia. Flowers Bell, diba same lang half bro nila si BBM. April Soraiga, noted, picture saved, names remembered, never again. Dexter Lepardo Abuel, tignan nyo, yung mga nasa kanan, puros masama. Kanan, yung mga kongresista, yung premier mga puros, wag ko na lang basahin dahil masama eh. Adinjoy Puyunan, so sad. We have to remember Senator Grace Poe and Cynthia Villar in this bad light. Alma Silvio, yung anak kasi ni Cynthia FB naka-line up kay Bangag. Salamat po sa listahan, Miss Sas. Galing ni Sas, no? Katleya Winner. Sa ibang bansa, magaling talaga mga doko nila o yung mga film sa mga ginawa ng mga dating mga hari. Namuno kung sino-sino ang anak sa labas. Okay, so isa sa mga pinaka-controversial na na BICAM report. Kasi last year walang masyadong umangal eh. Ito, yung mga controversy? Una, yung AKAP. Nung una, ayaw ng mga senador. Nung inapueran sila na meron silang hati, may share, nako, pumayag kaagad. So, again, in fairness kay Senator Amy Marcos, hindi siya pumirma. So, ang mga sisingilin ng taong bayan, yan, Grace Poe, Villar, Cynthia, and
Erwin Gatchalian. Sila yung pinirma. So yun, akap. Ang laki ng share ng bawat senador. 200 million. Sa mga kongresista naman, paghati-hatian nila yung 21 billion, abot ata ng minilyon din eh. Kalimutan ko yung computation. Less than 100 million ata. Okay, so sino pa? Yung binawasan nila ang budget ng education. Kung di ako nagkakamali, yung statement ni Secretary Angara, abot ng 22 billion ang nabawas. Ang isa para sa 10 billion ata para sa computerization and another 12 billion para sa ibang activity. So, PhilHealth, lalo na, yun ang pinakamalaking controversy, yung zero budget ang PhilHealth. Ano na lang mangyari sa mga Sabi ni Senate President Escudero, leksyon daw. Leksyon ba? Parusa sa mga PhilHealth officials. Anong leksyonin niyo mga Tanggalin niyo kung gusto niyo. Kailan kayong leksyonan niyo zero budget? Sinong kawawa? Ang mga PhilHealth officials, ang lalaki ng mga sahod niyan. Allowances. Baliwala sa kanila yan. Sino ang kawawa? Yung mga indirect contributors. Kasi wala silang pambayad eh. Senior citizens na indigent families, mga porpies, mga PWDs. Ang dami, yung hindi kayang magbayad ng PhilHealth contribution. Kaya nga may subsidy, para yung subsidy from the national government, yun ang contribution ng mga indirect. Ngayon, tinanggalan. Nang dahil lang sa 600 billion na reserve, hindi yun hindi yun rason. Mga mambabatas kayo, alam niyo yung batas, syntax law, sabi ni Senator Pimentel, very clear sa syntax law, na automatic yung mga nakokolektang buwis sa sigarilyo, alak, soft drinks, automatic may share ang PhilHealth. Bakit ayaw yung bigyan ng PhilHealth? Mabuti sa inyo kung magkasakit kayo, mga mambabatas, hindi nyo na kailangan ng PhilHealth. Paano yung mga indigents? Paano na sila ngayon? So, hindi magandang rason yun, yung leksyonan ng PhilHealth official. Sa ngayon po ay binabato nila ng napakaraming corruption issues ang mga Duterte. Lalo na si BP Inday Sara. Kasama na rin si PRRD na siya daw ang utak ng kalakaran ng illegal na droga ng kapanahunan niya. Na siya yung nambudol lang daw siya, yung war on drugs niya. Hindi yung totoo dahil ineliminate lang daw niya ang mga kalaban niya sa industriya. But actually siya ang utak ng pagpapalaganap ng illegal na gamot. Ganon. Basta binabato nila ng kung ano-anong kasamaan itong mga Duterte. Ito, napakagandang balita dahil ito po ang pruweba, katibayan, kung anong klaseng leadership, anong klaseng pamamahala, anong klaseng governance ang meron ang mga Duterte. Hindi ito ibinabalita sa mainstream media. Salamat kay Mr. J. Sonza na nagre-research tungkol nito at nagpo-post. Kaya, nalalaman ko at ibabahagi ko sa inyo. Okay. Post ni Mr. J. Sonza 2 hours ago. Title, Davao City is debt-free. Debt-free but progress continues. Walang utang ang local government unit ng Davao City. Karamihang mga LGUs nangungutang, I tell you. Ngayon ko lang nalaman na walang utang ang Davao City. Ito, 7 years of SingCAD without being indebted to Cinco. Davao City, ever since attorney become Mayor Sara Duterte until the leadership of Mayor Sebastian Duterte. Yan o.
sa picture at saka sa post. Title is Davao City remains debt-free for 7 consecutive years. So, pangatlong taon na ngayon ni Mayor Sebastian Duterte, no? Di sabihin, yung first 4 years, nagsimula na walang utang ang Davao City. Yung unang termino siguro ni Mayor Inday Sara, may utang pa. Maybe, panahon pa ni Mayor Rodrigo Duterte, may utang pa. Kasi normal po yan, ang mga LGUs, just like our national government, nangungutang. Hindi naman masama yung mangutang, basta huwag lang ibulsa yung inutang. Basta gamitin mo sa tamang paraan para sa ikabubuti ng mamamayan. Maganda po ang mangutang. So, ayun, sinimulan, then Mayor Inday Sara, mga reforma. Anong malala kong reforma? Yung Davao City is the only city in the Philippines na yung cable, yung mga linya ng kuryente o yung mga telecommunications, naka-underground lahat. Malinis, tignan ang Davao dahil walang mga linya ng kuryente na makikita mo sa ibabaw, naka-underground. Sila lang ang meron yan. And that involves a lot of planning, a lot of heart. Puso yung gusto mong pagandahin ang lugar, gusto mong pagsilbihan ang iyong constituents. Kaya nagagawa nilang mga yan. So, ano pa? Yung socio-economic development ng Davao City, nabasa ko, more than 50% sa economic activity ng the whole Region 11, Davao Region, contribution yan ng Davao City. Ano pa yung nabasa ko? Yung number 1 ng Davao City in terms of infrastructure, in terms of digital improvement. Ang daming number 1 ang Davao City. Yung most competitive city, ang dami. Ano pa? Yung Nombeo Safety Index. Davao City is the second safest city in Southeast Asia. Number 1 safest city is Chiang Mai in Thailand. Pangalawa ang Davao. Pangatlo ang Singapore City. Galing. Meron pa yung isang publication. Second cleanest city in Southeast Asia is Davao City. Kumpara naman yung most dangerous cities in Southeast Asia according to Nombeo Crime Index. Nako, nakakaya. Manila is number 1 most dangerous city Southeast Asia. If I'm not mistaken, Makati City, number 4. Iloilo, kasama. Cebu, kasama. Sa mga most dangerous cities to live in dito sa Southeast Asia. Bakit ang Davao? The same outfit, yung Nombeo ang gumawa ng evaluation. Second safest, pinakatahimik na lugar. Yan po. So, nandyan na lahat yan. Kung magaling ang leadership, hindi kurakot, yung may puso to serve, talagang, ano na yan, tahimik, malinis, then ito na nga, yung wala nang utang. Bakit hindi na sila nangungutang? Continuous ang development, continuous ang pag-asenso ng lugar. Ibig sabihin, magandang management, magandang leadership, hindi na nila kailangan mangutang. May pera na ang Davao City. Yun lang ang ibig sabihin nun, as simple as that. Okay, magbasa tayo ng mga comments. How ironic, sabi ni Rowan Bart. How ironic that the person in charge of the office question for using public funds was able to lead a city debt-free for so many years, while those questioning are aligned with someone who keeps on depending on foreign debts. May patama. Ang administrasyong ito ang hilig mangutang. 16 trillion plus ng utang natin. Utang ng utang ng utang. Yung kalyado ng administrasyong ito na palautang,
kine-question nila ang paggamit ng pundo ng DP Sara na confidential funds nga. Kung ibang pundo ang ginamit, yes, question ninyo, huwag yung confidential funds. Kung talagang patas kayo, bakit hindi nyo imbestigahan ang confidential funds din ng Pangulo? Mas malaki pa ang kanya. Bakit ang Vice President lang ang kine-question nyo? So ito po ang mga pruweba na maganda ang pamamalakad then Mayor Sara Duterte at ngayon Mayor Sebastian Duterte. Okay, ano pa? Nene S. Origines. Debt-free with a lot of ongoing infrastructures. Ergo, corruption-free. Di ba? Wala kang utang. Ang dami mong pinapagawa. Mayroon bang korupsyon? No way, wala. Buhos ang serbisyo, buhos ang pera ng taong bayan para sa taong bayan. Gikan sa mamamayan para sa mamamayan. Ganun yun. Thank you, taga Davao pala ito. Thank you to our LGU government officials headed by Mayor Baste, PRRD, Kongpulong, and VP Sara for your honest leadership. Bolt Spiker. Maganda ito. Kung bata-bata pa ako, sure, ako nalilipat sa Davao. Napaka-progresibong syudad na probinsyang atmosphere, wala ka nang hahanapin pa. May mura pang mga lote doon, malapit sa dagat, malapit sa ilog, at mga taniman. I know kasi natanong ko yan sa isang taxi driver na dati siyang nakatira sa may malapit sa Baywalk. Ang ganda yung Baywalk nila. Amy Lynn, sabi niya, ayaw nila ng ganyang balita. Meaning nila, yung mga kongresista. Jose Arche Bandin Santos, a very good example of leadership. Elsa Aloy, ito po ang nagpapatunay na walang korupsyon under the role of Duterte's administration. Benoni Torres Baksina, pwede Davao City na lang ang capital of the Philippines. Magandang ehemplo. I don't know. Miss Les Alcacor, son, uwi na kami sa Davao. Ibig sabihin, taga Davao ito. Ami Layugan, I wish, taga Davao ako. Mercy Piquero, dapat tularan. Kata Sanchez, sana all. The best. Andang ganda. Dapat ganito ang bansa natin. So, salamat Mr. Jason Sir Jay sa mga post ninyo. 7 consecutive years, walang utang ang Davao City dahil sa corrupt-free pamamahala Mayor Inday Sara Duterte at Mayor Sebastian Duterte. Ano ngayon ang masasabi ng mga kongresista na